Ito, nag-move on. Yung umandar yung isang truck. Kaya lang sumalpok sa poste. Magdi-deliver yata ng harina. Nako. Merong mga sugatan. RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Anthony, critical. Isang pahinante at sugatan yung driver nito. At yung isa pang pahinante, critical ang kondisyon ngayon sa Quezon City General Hospital matapos na ma-aksidente dito sa kanto ng Congressional at Mindanao Avenue dito sa Quezon City. Itong wing van na dala-dala nitong tatlong mga biktima at galing ito ng bahagi ng North Luzon Expressway at pumasok dito sa Mindanao Avenue. Mukhang pupunta ng Katipunan dahil ito yung pinakadaanan mismo. Itong mga daanan mismo nitong mga truck na nagdadala. Nagdadala ng mga produkto papunta ng Katipunan. Dito nangyari. Kung makikita ninyo dito sa ating harapan, Jerry Anthony, itong isang poste na ito. Ito yung pinangga nitong truck na ito. Isang poste yung traffic signal light na ito. Durog na durog itong signal light na ito. Yung traffic light. Saka ano yan? May pader? Ano ba yung katabi ng poste? Bahayan ba yan? Pader na ito. Bahayan pader. Establishmento na ito Matibay, ano? Na ito. Yung dalawang pahinante, yung isa sa mga pahinante ay tumalon matapos na ma-alarma nung mangyari yung insidente. Yung isa sa mga pahinante tumalon, ayun, napagok dito sa may pinaka-kalsada mismo. At siya yung critical ang kondisyon sa Quezon City General. Dahil tumalon. Dahil doon sa pagtalon at hindi doon sa yung kasunod ng aksidente, tumalon ito, natakot. Ayun, dito siya. Mataas kasi itong sasakyan na ito, tumalon siya, yun, napagok, namali yung kanyang pagkakabagsak, napagok dito sa sementadong kalsada, yung kawawang pahinante, habang yung kasamaan pa nitong pahinante ay critical din ang nasa hospital din. Ang critical ay yung tumalon kasama yung driver na nasa pagamutan sa mga oras na ito. Sarado ngayon itong kahabaan nitong Mindanao Avenue, yung galing ng Congressional, galing ng EDSA, pumasok ng Congressional at papasok dito sa may bahagi ng Mindanao Avenue, palabas doon sa may Trinoma. Ito yung sarado sa mga oras na ito. Ayun, yung pakanan ng Mindanao. Ng Congressional. Papakita ko lang, Jerry Anthony, yung sitwasyon ng tali ng trapiko sa mga oras na ito dito sa bahagi ng Mindanao Avenue. Ito na yung napaka-traffic pa naman dyan. Galing yan ng NLEX. Galing ng North Luzon Expressway. Papuntang Trinoma. Correct, papunta ng Trinoma. Ito naman yung kanto ng Congressional. Papunta na ito ng Luzon. Papunta ng Katunyings. Baka sa Katunyings dadalhin niya arena na yan. Baka gagawin tinapay yan. Baka sa Visayas yun lang yan, partner. Correct, sa dulo ng Visayas sabi nyo. Dulo ng Visayas sabi nyo, kung galing ka ng elliptical road, ito yung kanto nito. Sa mga oras na ito ay manageable pa naman yung daloy ng trapiko dahil nagpadala na itong mga itong Metropolitan Manila Development Authority ng sapat na bilang ng tauhan para igiya itong mga motorista. Pero Val, sa mga oras na ito, isang lane ng Mindanao Avenue. Pero Val, sa sira na nakikita namin diyan sa ulo ng truck na yan, parang matulin ang takbo. Pero para makapagpatakbo ka ng matulin sa kurbadang sa parte na yan, hindi karaniwan yun. Baka nakapikit yan. Baka nakapikit habang nagmamaneho. Ang binabanggit sa mga investigador ng Quezon City Traffic dito ay mukhang baka naghabol. Makikita sa camera, baka hinabol yung traffic light. Yung red light. Red light. Yun. Kaya ganito yung nangyari. At ang binabanggit pa
Dahil wala na rito yung driver, wala na rin yung pahinante. Yung binabanggit ng mga unang responder dito ay mukhang nawalan ng preno. Itong wing van na ito na naglalaman ng napakaraming mga arena. Yung residensiya o yung mga biktima ay mga residente ng Pampanga. So ina-assume itong investigador ng QCPD traffic sector na galing ng Pampanga itong tunay-tuniladang arena na ito, na kung titingnan ninyo, nakailang beses ng hakot yung isang maliit na truck ng Metropolitan Manila Development Authority at para matanggal dito sa lugar na ito unti-unti. Pero ang binabanggit ng MMDA, napuno na nila yung barangay hall na malapit dito sa lugar ng arena. Silang makakahakutin. Ano tatak ng arena? Patingin nga. Titingnan natin. Baka ngayon ko lang din nakita itong... Baka kung galing ka mo ng Pampanga, baka galing na Subic yan. May mga imported doon. Tinangan natin ang markings. Etong marina na ito, China made ba yan? Subic Bay. Subic. Galing ng Subic Bay Freeport. Imported. Ayun nga, imported yan. Subic Bay Freeport. At ang kanyang brand name ay Masaya dahil ito ay gitara. Gitara. Teka, kumpiskahin mo na yan, Val. Alam mo na. Tapos pag-aalmusalin kita sa katunis, sama mo yung bata mo. Baka na ka mo mag-almusal. Sabihin mo, taya ako. Ayan ha. Wala namang nasira. Kaya kayong mga gaya ng sikat na Tunyeng restaurant, gumagawa ng mga pandikal. Pwede pa yan. Hindi mawawalan ng supply ng dahil walang natapon. Maayos yung packaging. Galing. Itong tunay-tunay at tapos akong mga harina na ito. Yun yung sitwasyon. At yung natatraffic ng gusto, Jerry Anthony, yung galing ng heads up, papasok ng Congressional Avenue. At sila natatraffic. Sila yung natatraffic. Yung mga papunta ng Luzon Avenue at maging yung papunta ng North Luzon Expressway at maging yung mga papunta ng Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City. So yan ang sitwasyon mula rito sa na-accidenting wing van na nagtutulot na ngayon ng matinding traffic dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, bye!